Ang pag-uusapan natin dito yung kababuyan ni Libayan. Ano yung kababuyan na yon? Binababoy mo na nga yung channel mo, Libayan, mandadamay ka pa ng ibang channel, binababoy mo rin. Bakit ko sinasabing binababoy ni Libayan yung channel niya at saka nang bababoy siya ng ibang channel? Yun ngayon ang pag-aaralan natin ngayon. Ang topic natin ngayon, ito yung content ni Libayan. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano itong babuyan na pag-uusapan natin. Senior, sinamahan ng mga pulis magpatulfo, joke time. Ayan. Ito yung content ng Rapi Tulfo kung bakit babuyan ang title natin. Pakita ko rin sa inyo para may idea tayo. Senior, sinamahan ng PNP para magpatulfo. Alamin natin ngayon, ano ba itong reklamo ng netong grupo na ito? Ano ba itong reklamo nito? At sumama yung mga pulis, yung PNP. At tignan natin kung ano ang sasabihin ni Libayan patungkol dito. So ito ngayon ang title nito, Senior, sinamahan ang PNP para magpatulfo. Ito na, pakinggan muna natin ito para may idea tayo. Kasi nga, mga senior sila, may problema, lumapit siya sa pulis, sabi ng pulis mas maganda, doon na kayo magreklamo sa Manila. So, ito, masyado mabilis. Siya nagbabandali si Idol. No, pakinggan natin. Mga senior sila, may problema, lumapit siya sa pulis, sabi ng pulis mas maganda, doon na kayo magreklamo sa Manila. So, ito. Mga senior sila, lumapit sila sa pulis. Tandaan nyo guys, hindi trabaho ng pulis yun. Yung issue ng mga, yung mga senior dito, hindi po trabaho ng pulis. Kaya ang sabi ng pulis, sa Manila na lang po kayo, pumunta po kayo ng Manila, doon po kayo magreklamo. Siguro hindi rin alam ng pulis kung saan magreklamo kasi isasuggest ng pulis, sinadjust siguro na punta kayo ng barangay. Nagaling na po kami ng barangay O nahinto ba? Hindi pa So anong sinabi ng pulis? Sinadjust ng pulis, di mag-Rapi Tulfo in action nyo. Tandaan nyo, ang issue dito hindi criminal case Ang issue dito, yung babuyan na mabaho. Pakinggan natin. Adyo, tutulungan na lang namin kayo samahan papunta doon para safe kayo dahil mga senior na. Pasalamat natin PNP Pangasinan. Salamat po sa inyo dyan. Ang pangalan po ay sa Dionisio. PNP Pangasinan. Tandaan nyo, itong mga pulis na ito, hindi ito nagdidesisyon ng sarili nila. Ano po? Ito po, PNP Pangasinan ito. Siguro bago sila nagpunta ng Maynila, naawa sila rin sa mga senior citizen, hindi alam ang gagawin. Hindi rin naman nila alam ang gagawin. So, anong ginawa nila? Sinamahan nila yung senior citizen dito sa Maynila. Hindi para magdemanda Hindi para magdemanda. Mamaya pupunta tayo dyan kung bakit yung sinasabing hindi para magdemanda. Tuloy. Ma'am Erlinda, Padilla. Ang problema po yung mabahong piggery. Guys, naririnig ba ninyo? Medyo malakas ba? Sabi dito, ang problema ay yung mabahong piggery. So ano ang issue dito? Piggery po. Hindi po ire-reclusion perpetua ang mga baboy. Tatawa ko kay Percy Lapida. Naalala ko tuloy si Percy Lapida. Pati tae ni Sendong naging issue dun sa live niya. Tuloy natin. Mababait din pala yung mga pulis. Yes, sinamahan nila yung mga senior Sinamahan nila sa Maynila yung mga senior. Di ba mababait ng mga pulis? Tuloy. Matagal na po ito. Matagal na po. At naiparating nyo na rin po sa mga kinangkulan sa barangay chairman, sa mayor. Wala pong nangyari. Wala po. Sa inaksyon na naman po nila doon sa barangay. In fairness sa barangay, umaksyon po Opo, yan. Okay. Yan po. Kaso, ano nangyari po? Binuksan muli? Hindi talaga tumigil po. Kaya dumulog kami po dito para at least ma-minimize yung baho. Kasi mabaho. Ang dami na nagkakasakit po, sir. Mga bata, nagpapayat. Ano po yun? Siguro hindi rin alam ng pulis kung saan dadalhin ito. May kasamang langaw? O kung alam man nila, wala silang kakayahan para utusan yung nakatataas o yung nakakasakop doon sa issue na ito, sa problemang ito. Bakit kasi hindi sakop ng pulis yan? Kasi issue na ng issue ng mayor yan Bakit naging issue na ng mayor yan? Kasi galing na po sa barangay yan. At nangako lang yung babuyan na aayusin namin. Na ang sabi nga, ang sabi dito ni Kelji, dapat daw yung hanggang harang na gawin dyan, hanggang ulap. Gagawan daw yata ng harang hanggang ulap. Sabi ni Rapi Tulfo, hindi yun ang solusyon. So yun ang solusyon ng piggery, tinanggap naman ng barangay. So kanino mapupunta ngayon ang issue? Wala, umistop na ron. Kasi tinanggap na ng barangay, o sige, antayin ko, hindi patatayunin yung harang hanggang ulap. Kaya dito, makikita nyo, magtataka ka na, sa kanino ko dadalhin ito? Hindi ko pwedeng dalhin sa mayor kasi nag-okay na sila sa barangay Nagkaroon ng kasunduan yung piggery tsaka yung barangay. So uminto na ron. Ngayon ang sabi nila, hindi pa rin nasusolusyonan. Kaya inilapit nila sa pulis. Ano sabi ng PNP? Hindi namin sakop yan. Kung gusto mo, punta kayo ng Maynila. Samahan namin kayo. Di ba? Tuloy. Ang langaw. Talagang marami ang langaw. At nilapit ko kay chairman, sinulatan ni chairman. Oo. Kaya lang, hanggang sulat lang. 3 barangay po ang nag-petition na. Oo. O tingnan nyo, 3 barangay na ang nag-petition. At ang ginawa ni chairman, sinulatan lang. Kaya po dito, hindi pa. Hindi po kasi ilang bisis nang sinasabi. Nandiyan na sila. Hello po. Ayan yung mga nagko-complain. So may idea na tayo kung anong issue na ito, Ang issue dito is yung babuyan. Yung babuyan po, mabaho. At sinolusyonan ng chairman, sinulatan ng chairman yung piggery. Ang problema, sinasabi nila na ito ang solusyon namin. Si chairman medyo mahina. Mahina ang kukote mo, chairman. Kasi nung sinabing papatayuan ng bakod, hindi ang tanda mo, chairman, ang amoy lumulusot sa bakod. So nakontento na si chairman ngayon doon sa bakod. So hindi dapat ganon. So ito, pakinggan na natin yung babuyan na pambababoy naman ni Libayan. Libayan,
ang masasabi ko sa iyo, Libayan, hindi lang sarili mo ang binaboy mo rito, pati yung channel mo, binababoy mo. Sanay ka ba sa babuyan? So wag mong idama yung RTIA sa pambababoy mo. Kung ikaw sanay sa babuyan, wag mong isama yung ibang channel. Alam mo, Libayan, wala ka ng dignidad eh. Yan channel mo, yung batas natin, nang i-scam yan. Ngayon, babuyan pa rin na nangyayari dyan. Nang i-scam na, nang bababoy pa. Ganyan kasalaula yung channel na batas natin. Gets ba, Libayan? No, tulungan mo si Papa Smag. Oy, Papa Smag, shoutout sa'yo. Isasabay kapag nagpadala na sa atin ng letter si Papa Smag, isasama ko po si Sausaw sa sa counter ko kasi collab nila eh. Nag-collab sila si Magic, si Sausaw at saka si Papa Smag. Bukod doon, may isa pa. Papa Smag, kita tayo. Kita tayo sa Quezon City. Siguro mga 3. Okay na ba sa iyo 'yon, Papa Smag? 3. Kita rin tayo sa Bataan. Okay. So balik muna tayo dito sa pambababoy dito ni Libayan. Pakinggan natin. Napakadelikado dito sa title pa lang mga kabats natin Dito sa Rafi Tulfo in Action, mga kabats natin, meron silang video. Ang title niya, mga kabats natin, Seniors, sinamahan ng... Sabi dito, sabi dito, kawawang Sausaw, dyan patutunayan ni Sausaw kung adik ka. Maraming patutunayan si sa akin. Si Sausaw, ang sabi niya, naggumagawa daw ako ng peking ORCR. Pinulot niya yung kay Coach Kayu. Tignan ko, matutulungan ka ni Coach Kayu. Gumagawa daw, magbebenta daw ako ng mga peking ORCR. Tapos, may binudol daw ako. Untindi mo, wala nga abol yan dito sa channel. Kala mo sa akin, grupo ni Libayan, pera-pera. Tandaan nyo ano ang pagkakapare-pareho ni Pinoy Bro, ni Sendong at saka ni Libayan. Antayin nyo yung content ko na yan. Mga talented din, mga talentadong tanga. Ito muna, bago natin puntahan yung mga yon. May content ako para doon. Inaantay ko lang yung content ni Garawi. Ito, pakinggan natin. PNP ha? Ito. Seniors, sinamahan ng PNP para magpatulfo. Akala ko AXIS lang ang nagtatrabaho sa Rafi Tulfo in Action. Senior, sinamahan ng PNP para magpatulfo. Sino ang sumama? PNP. Inutusan ba ni Rafi Tulfo ang PNP na pumunta kayo rito, magreklamo kayo? Inutusan ba? Wala, di ba? Tuloy. Akala ko si Rafi Tulfo, ang natatanging nating senador, na broadcaster vlogger, ang nagtatrabaho sa Rafi Tulfo in Action. Pati mga PNP pala natin nagtatrabaho na rin sa Rafi Tulfo in Action. Delikado yan. Tignan mo may akusasyon dito, itong malababoy na content nito ng Libayan. May akusasyon siya na yung mga PNP nagtatrabaho sa Rafi Tulfo in Action. Nakita nyo, ang sama ng utak ng ng abogado na ito. Sabi kasi nila, abogado daw yan eh. Ang sama ng utak. Sabi dyan sinamahan ng PNP yung mga senior. Tanda mo, senior na ito. At hindi masama na samahan ng PNP yung mga senior na yan dyan. Ngayon, ang pinalalabas ni Libayan, nagtatrabaho raw itong mga PNP na to sa Rafi Tulfo in Action. Hindi ba kababuyan mo yan, Libayan? Tuloy. Abig sa'yo, Libayan tayo magharap, hindi ka pa nasasaktan sa mga salita ko, tinitiis mo lang. Tinitiis mo lang ba, Libayan? Kasi alam nyo, marami nang nasasaktan eh. Yung mga kabatas natin, ayan, naka-monitor sa atin, nasasaktan na yung mga yan, pero wala silang magawa. Nasa gedli lang sila, umiiyak lang sila. Kaya anong ginagawa nila? Sabi nga ni Sausaw gigil ako kay Melia. Gigil ako kay Melia. Wala na kayong magagawa mga kabatas, tanggapin na ninyo ang katotohanan na itong si Libayan, takot kay Melia Priax, na strong lang ang malakas. Diba? Huwag kayong mag-alala. Magkikita kami nito. Magkikita kami at yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko, yung ma-cross-examine ako ni Libayan. Diba? Hindi ko lang nakasama si Libayan, kundi na-cross-examine ako ni Libayan. Antayin niyo yung content ko for today's video after ng cross-examine niya sa akin. Tuloy. Okay, basic mga kabatas natin. Basic. Basic, mga taga-PNP ha. Kapag kayo ay dinedeploy, meron kayong trabaho. Diba? Meron tayong tinatawag na general orders, di ba? Doon sa mga general orders, nakalagay doon na kayo ay dapat nandoon sa lugar nyo. Hindi nyo dapat, you shall not leave your post. Di ba? Meron kayong trabahong ginagampanan. Ngayon ang tanong ko, trabaho ba ng isang PNP officer na samahan ang mga seniors magpatulfo? Okay, depende. Depende, di ba yan? Malay mo, off-duty ang mga pulis na yan. Malay mo, day off nila. Sinamahan nila yung senior dyan sa RTIA. Hindi ba pwede yun? Ikaw hindi ka hindi ka nagre-research, kaya tatanga-tanga kang abogado ka eh. Tatanga-tanga ito. Tinanong mo ba? O bakit sinamahan nyo? Naka-on duty ba kayo ron? O baka naman panggabi kayo? Umaga ninyo sinamahan sila doon. Pwede rin yun. O pwede naman, inutusan ba kayo ng officer ninyo? Samahan nga ninyo yung mga matatandang yan. Yung mga senior na yan, samahan nga ninyo sa Metro Manila yan. Hindi ba pwedeng ganon? O samahan nyo, magreklamo yan. O hindi ba pwedeng ganon? Pwede rin naman. Di ba? Ikaw, bira ka ng bira dyan sa channel mo. Palibhasa, sa bagay, nag-e-expect pa ba kayo na mag-research itong si Libayan? Huwag na kayo mag-expect. Anong gusto ni Libayan? Pera-pera lang. Ito ang abogadong pera-pera. After makuha yung acceptance fee, Safe Spaces Act. Ganun agad. Bakit? Kasi kapag dadalo pa siya sa hearing sa korte, mauubos oras niya. Magkano lang naman? 1.5, 2.5. Pero yung acceptance fee, malaki yun. Pero after matanggap ang acceptance fee, technical. Wala naman siya pakialam sa kaso nyo eh.
Ano pang pakikialaman niya sa kaso niyo? Nakuha na niya yung acceptance fee. Di ba? Wala na. May pakialam pa ba ako sa inyo? Wala. Ang mahalaga, pera-pera. Di ba yan? Pera-pera na lang. Tuloy. Makakasuhan kayo niyan. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit pwede kayong makasuhan kung ganyan ang ginagawa mo. Bakit hindi mo kasuhan? Alam mo palang mali yung ginagawa, bakit hindi mo kasuhan? Para lang yan yung death threat mo. Instead na i-report mo, anong ginagawa mo? Binablog mo, iyak ka ng iyak dyan, tuloy. Let's go. Ako po nagpapasalamat sa ating PNP sa Pangasinan. Opo. Kasi nga, mga senior sila, may problema, lumapit sila sa pulis, sabi ng pulis mas maganda, doon na kayo magreklamo sa Manila, sa Wanted sa radyo. Rapi Tulfo, nagpo-promote ka na naman ng hindi maganda. Ano ang pin-promote ni Rapi Tulfo ron? Sige nga, yung kababuyan mo. Kasi baboy yung content, yung topic baboy. Ano ang pin-promote na hindi maganda doon? Yung sinabi ng PNP na punta tayo ng Maynila, doon tayo magsumbong. Pakinggan natin ulit, ha? Sabi ng pulis mas maganda, doon na kayo magreklamo sa Manila, sa Wanted sa radyo. Walang masama doon, guys. Kung halimbawa yung pulis pumunta sa Wanted sa radyo, walang masama doon. Natutulungan pa nga ng Wanted sa radyo eh. Natutulungan pa yung mga pulis na kung sino ang kakausapin. Tandaan nyo, nasa barangay na ito. Ang problema sa barangay, huminto na doon. So anong gagawin nila? Ano sasabihin ng barangay pag tinawagan ng pulis? Ay, hindi, nag-usap na kami nung may-ari ng piggery. O wala ka na magagawa. Hindi mo na pwedeng kulitin yung barangay. Hindi mo na pwedeng kulitin yun. At hindi mo rin pwedeng kulitin yung piggery. Hindi ka rin sasagutin ng piggery. Anong pakialam ng piggery sa inyo? Sa tingin nyo, kapag yung pulis tinawagan si mayor, sasagutin sila ng mayor? Buti nga nandito ang RTIA eh. O tuloy. Rapi Tulfo, nagpo-promote ka na naman ng hindi maganda. Walang pinopromote si Rapi Tulfo ron, ha? Kababuyan yung sinasabi mo, di ba yan? Tuloy. Pwede silang makasuhan sa ganyang ginagawa nila. Pwede silang makasuhan sa ganyan ginagawa nila. Ano yung sinasabi mong pinopromote ni Rapi Tulfo? Wala. Anong kababuyan niya nasa isip mo, di ba yan? Tuloy. Tutulungan na lang namin kayo. Samahan papunta doon para safe kayo dahil mga senior. What? May trabaho yung pulis na mga yan. Hindi nila trabahong sumama sa mga seniors para magpatulfo. Ulitin ko, ha? Paano kung rest day nila yan? Paano kung may utos yan galing sa taas? Hindi pa rin pwede. Bobo ka kasi. Puro kababuyan yung nasa isip mo. Sinabi nga rin ni Congressman Marcoleta, di ba, Rapi Tulfo? Wala ka naman mandato. Dito sa Rapi Tulfo. Sabi ni Marcoleta, wala ka naman mandato. Pinaniwalaan niya si Marcoleta. Paano yung sinabi ni Marcoleta yung corruption sa Baguio? Naniniwala ka rin? O cherry pick ka lang? Ha? Ano yung sinabi ni Marcoleta tungkol dun sa father-in-law mo? Paano yun? Maniniwala rin kami. May corruption sa Baguio. May sugalan sa Baguio. Di ba sabi mo, ikaw pupunta, kaso baha. Tuloy. In action. Para gumamit ng resources ng gobyerno. Kasi ang mga PNP dito sa Rapi Tulfo in action. Pakinggan natin, ha? Ni Congressman Marcoleta, di ba, Rapi Tulfo? Wala ka naman mandato. Dito sa Rapi Tulfo in action. Para gumamit ng resources ng gobyerno. Kasi ang mga PNP officials, PNP officers na yan, nagtatrabaho sa gobyerno na yan at hindi sa foundation mo. Tingnan nyo, ha? Sabi niya, ginagamit niya lang ang resources ng gobyerno dahil yung daw mga PNP official, hindi naman daw nagtatrabaho sa RTIA Foundation. Kung hindi ka ba naman tanga, paano nagamit ni Rapi Tulfo yung mga PNP? Sinabi ba niya, punta kayo rito, samahan niyo yung senior at complain kayo rito? Ganun ba ang sinabi niya? Yun mismo mga PNP ang nag-decide na lumuwas ng Maynila at magsumbong ilapit yung kaso, hindi kaso ilapit yung issue kay Rapi Tulfo. Hindi ba ganun na nangyari? Voluntary yung mga pulis. Yung PNP, voluntary, nagpunta ng Maynila at nilapit yung issue sa Rapi Tulfo in action, sa Wanted sa radyo. Hindi ba ganon? So ano yung sinasabi mo na ginagamit ni Rapi Tulfo yung resources ng gobyerno? Hindi ba kababuyan na naman yan nasa isip mo? Di ba yan? Hindi ko nga alam kung ugali mo baboy din eh. Tanong ko lang yun, ha? Tanong ko lang yun. Pero yung nasa isip mo, kababuyan yan. Naku, yan ang ayaw ni Garawi. Allergic sa baboy si Garawi. Kaya Garawi, kaya pala hindi kayo magkasundo ni Libayan kasi ang utak niya ito, kababuyan ng laman. Tuloy. Tignan nyo, nagbibintang lang itong si Libayan. Yung kababuyan mo, Libayan, gawin mo yan sa mga vlogger mo. Huwag mong ilabas dyan sa community mo kasi ang community nyo, mga zombing baboy. Okay ba, Libayan? Tuloy. Yak ka talaga. Yak, kadiri. Kadiri ka talaga. Tuloy. Goodness, baka may allowance attorney. Well, hindi ko alam. Pero ako meron akong alam. May allowance galing DepEd. Ang nagbibigay ng allowance doon sa kakilala kong vlogger, bataan ni galing DepEd.
Kaso may mga natanggal sa DepEd. Sino-sino kaya yun? Biro mo, 50,000, dinakma ng vlogger na yun. Baboy din yung vlogger na yun, ano? Hindi ko sinasabing siya, ha? Baka iiyak-iyak na naman kayo. Hindi ko sinasabing si Libayan. Pero meron akong kilalang vlogger na bayaran ng isang USEC sa DepEd na sa halagang 50,000. Baboy sa pera yung taong yun. No, hindi ko sinasabing si Libayan. Wag mo na kayo umiyak. Tuloy. lang ako, no? Magpapatulfo ako. Tignan nyo ha. Tignan nyo ha. Magkikreate siya ng senaryo tapos ibibintang niya kay Rapi Tulfo. Pakinggan. Tatawag ako ng polis. Sabihin ko, Polis! Marami akong death threats. Marami akong death threats. Hindi. Huwag ka magtawag ng polis. I-content mo. Yari ka na naman. Sabi ko sa'yo, Fiscal. SS ka na naman. Nakaligtas ka sa GC kanina. Dito wala kaligtas. Sabi dito, may 5 pillars ang ating justice system. Community, police, prosecution, court, at correction. Ini-encourage ang coordination among these 5 pillars to maintain peace and order. Yari ka, sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, yari ka na naman. Hindi, maganda yan. Paiyakin natin ang paiyakin si Bebe Boy. Di ba? O, tuloy. Bebe Boy, pasok. O kaya hindi ako nakapaglakad. Masakit yung pa ako. Senior ako. Senior ako. Masakit yung pa ako. Papatulfo ako. Samahan mo ako doon. Tingnan nyo ha. Ang sabi ng mga senior, masakit yung pa ako. Magpapatulfo ako. Samahan nyo ako doon. Hindi ganun yung istorya nun. Ang istorya nun, yung mga senior, lumapit sa PNP. Ang issue namin yung babuyan eh. Yan, asan yung babuyan? Dito sa ganitong lugar. So, ano nangyari? Nilapit na sa barangay eh. Wala nangyari eh. Ganun ba? Hindi na wala namang magagawa yung mga pulis. Yan ang sabi ng pulis. Sige, samahan namin kayo. Report natin. Iparapi Tulfo in action natin. Pero iba yung senaryo na kinukwento niya. Yung isang OFW, masakit ang paa. Nagpasama sa PNP sa pulis. Magpapatulfo raw siya. Anong sabi? Tuloy. Ngayon, kung pwedeng tumanggi yung pulis sa akin, ibig sabihin mali yung ginawa nila dito. Isa pa yan, Recul. Pulis na di kinikilalang due process, bakit hindi dalhin sa tamang ahensya? Diba? Dinala naman sa tamang ahensya. Sumegway nga lang sa Rapi Tulfo in action. Parang ganito, pupunta ako ng Maynila, ano natin, dalhin natin to sa ganitong lugar. Sige, samahan mo ako. Rapi Tulfo in action, samahan mo ako. So ano sinasabi niyong hindi umano sa due process? Ang hindi sumusunod sa due process, itong si Libayan, yung mga kababuyan na aral niya, mga kababuyan na turo niya, yun ang hindi niya sinusunod sa due process. Anong sabi niya? Rehas, Himas Rehas awareness. ano yun? Anthony, ano yun? Himas Rehas for awareness. Sa halip na idaan mo sa due process, yung death threat ka mo sa'yo, ang ginawa mo, kinontent mo, binidyo mo, Himas Rehas for awareness ka. Yan ang kababuyan na turo mo, Libayan. Alam mo na kung sinong baboy, yung turo mo. Tuloy. Rapi Tulfo, kung totoo itong sinasabi mo, pinapasubo mo yung mga pulis na yan. Walang masama. Ba't di mo sampahan? Matatalo ka na naman. Lilitaw na naman yung utak baboy mo. Sabagay, natatalino rin ang baboy. Natatalino rin. Pwede kayo maging abogado, baboy. Ang sabi dito, sama mo ito, pinagtanggol si Libayan ng mga pulis na nagtanim ng ebidensya. Ano sabi? Antika ha? Naawa ako sa mga pulis na gumagawa ng matino, hindi sa mga honghang. Oo nga, bakit ang pinagtatanggol mo, Libayan? Kasi hindi ko napanood yung ano na yun, yung issue na yun, yung tungkol sa pulis na gumagawa ng katangahan. Gumawa ng krimen, kasi pinagtanggol di umano na ito si Libayan. Hindi ko pa napanood yun, kaya sa ibang araw, panonoorin ko yun. Punta muna tayo rito ulit. Tuloy! Pasalamat natin PNP Pangasinan. Salamat po sa inyo dyan. Ang pangalan. Wala talaga sa hulog tong si Rapi Tulfo. So kung pwede yan, na ang isang pulis, gamitin ko para sa... Wala talaga sa hulog tong si Rapi Tulfo. Wala raw sa hulog si Rapi Tulfo. Bakit? Pakinggan. So kung pwede yan, ano yun? Ano yung pwede? Pakinggan. Na ang isang pulis, gamitin ko para sa aking private interest. Private interest ba ito? Kung hindi ka ba naman bobo, Libayan, hindi private interest yan. Diyan pala makikita ninyo yung katangahan ni Libayan. Yung kababuyan neto mag-isip. Nakita nyo? Hindi private interest yan. Tanga. Problema ng barangay. Tandaan mo, Libayan, 3 barangay ang nagreklamo dyan. Yung kababuyan ng utak mo, itabi-tabi mo muna. Ipakain mo sa mga vlogger ng bobo. 3 barangay ang namumroblema dyan sa baboy na yan, sa baho na yan, sa langaw na yan. 3 barangay ang may problema dyan. Hindi private interest yan. Gumagawa na naman si Libayan ng senaryo na hindi realidad. Hindi realidad yon. Gawa niya lang yon tapos ipapaangkin niya kay Rapi Tulfo. Pakinggan natin ulit ang kababuyan ni Libayan. Tuloy. Wala talaga sa hulog tong si Rapi Tulfo. So kung pwede yan, na ang isang pulis, gamitin ko para sa aking private. Bawal yon. Bawal yon. Saksak mo yan sa utak mo kung may utak ka man. Gusto mo saksak mo na lang sa atay mo, Libayan.
kung meron kang utak. Pero atay sigurado meron ka. Bawal yun. Yung private na issue mo, gagamitin mo yung police at i-involve mo ang Rapid Tulfo in action. Hindi ganun na nangyari dito. Tandaan nyo, hindi private ang issue dito. Tuloy. Interest. Private Okay, interest. magpa-file ako ng kasong estafa. May gusto akong sendan ng demand letter. Tanong ko sa'yo, di ba yan? O yung kababuyan ng utak mo, gamitin mo ha. Estafa ba yung problema dyan? Hindi naman estafa yan, di ba? Issue yan sa babuyan. Walang kriminal na kakasuhan dyan. Walang i-reclusion perpetua dyan. Ang sakit mo mga kabatas, konting tiis na lang, malapit na tayo matapos. Tiis na lang, 15 minutes na lang. Kakayanin niyo yan. Huwag kayong masyadong ma-high blood. Kaya nyo to. O, tuloy. Balikan muna natin. Private interest. Okay, magpa-file ako ng kasong estafa. May gusto akong sendan ng demand letter. Ngayon, para matakot yung sisendan ko ng demand letter, dahil marami naman akong pulis na kilala, uutusan ko yung pulis. Tandaan nyo, kwento niya lang ito ha. Hindi ito yung realidad. Ha? Tandaan nyo. Uutusan ko yung pulis na magpadala ng demand letter doon sa kakasuhan ko para matakot. Hindi pwedeng magpadala ng demand letter ang pulis doon. Tanga ka? Abogado kang tatanga-tanga? Uutusan ko yung pulis na magpadala? Bakit magpapadala? Kanino mang gagaling yung demand letter? Sa pulis? Abogado ka talagang tatanga-tanga ka, utak baboy. Hindi kasi kababuyan yung topic dito eh. Tapos binababoy ni Libayan yung RTIA. Binababoy niya yung sarili niya. Tapos binababoy pa yung batas natin. Di usapan baboy ito. Di ba? 2.0 lang daw ang malakas. Tuloy. Masyado kasi mainit sa GC. Kahawa ko eh. O yung mga sa GC, manahimik kayo. Nadadamay ako sa inyo. Tuloy. Ngiting manluloko. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. No? Kita nyo naman ang ngiti ni Libayan. Ngiting-ngiti. Mali-mali na naman ako. Ba't ganyan naman ako? Huwag mo naman babuyin si attorney. Hindi ko binababoy si attorney Libayan. Siya ang bumababoy sa isip niya. Sa sarili niya, siya ang bumababoy. Pakinggan nyo kung paano binaboy ni Libayan. Balik natin ng konti. Para sa mga late, kasi may dadagdag na isa sa viewers ko. Doon sa isang dumagdag, pakinggan mo ito kung paano binaboy ni Libayan yung sarili niya. Para sa aking private, wala talaga sa hulog tong si Rafi Tulfo. Bakit? So kung pwede yan, na ang isang pulis, gamitin ko para sa aking private interest. Okay, magpa-file ako ng kasong estafa. Walang ganyan ha, walang May ganyan. gusto akong sendan ng demand letter. Ngayon, para matakot yung sisendan ko ng demand letter, dahil marami naman akong pulis na kilala, uutusan ko yung pulis. Uutusan ko yung pulis na magpadala ng demand letter. Di ba kababuyan na paniniwala yon? Hindi pwedeng yung pulis magpadala ng demand letter. Sila magdadala, utusan sila? O di ba kababuyan yun? Binababoy niya yung justice system. Walang ganun eh. Walang ganun. Huwag kayo nagpapaniwala sa bobong abogado na ito. O tuloy. Doon sa kakasuhan ko para matakot. Nagkaroon ng kasong ganyan. Natanggal sa pwesto yung mga pulis. Kasi masyadong malakas, nagpadala ng demand letter, pulis ang ginamit. Ano kinalaman ng RTIA doon? Natanggal. Ano kinalaman ng RTIA doon? Natanggal yung mga pulis. Ano yung kinalaman ng RTIA? Sabi ni Di Alpha, pasok sa dereliction of Kung duty may yan. dereliction ka pang Alpha. Ayan, Alpha. Tuloy. Hindi niya kinonfirm. Alam niya kasi mali yung sinabi ni Alpha eh. Rafi Tulfo. Hindi niya kinonfirm. Akala ko i-confirm mo, babasahin ko eh. Babasahin ko sana yung meaning eh. Hindi niya kinonfirm. O, tuloy. Sabi ni Di Alpha, pasok sa dereliction of duty yan. Rafi Tulfo. Hindi mo private army ang PNP. Yan. Pinaratangan niya rito si Rafi Tulfo na private army ang PNP. Hindi ba kababuyan mo din yan, di ba yan? Asan ang ginawang private army ni Rafi Tulfo ang PNP? Sige nga, meron ba dyan? Guys, sa mga nanood, sa mga kabatas na nandito, magpakita kayo, huwag kayong magtago. Sabihin nga ninyo, paano naging private army ni Rafi Tulfo ang PNP? Sige nga. Malay nyo, mali ako eh. Malay nyo, totoo yung sinasabi ng manluloko. Very bad. Yung sinungaling na lang na ito para medyo maganggang. Patunayan nyo sa akin na totoo yung sinasabi ng sinungaling na abogado na ito na ginagawa raw private army ni Rafi Tulfo ang PNP. Sige nga, paki-explain. Love you. Hindi private army ng kahit sino ang PNP. May trabaho yung mga yan. Huwag nyo silang gawing personal assistants. Kailan ginawang personal assistant ni Rafi Tulfo? Sino pa yung tangtanga na nag-comment na ito?
Kailan ginawang personal assistant ni Rapi Tulfo ang PNP? Wala rin. Tandaan niyo, voluntaryo yung ginawa ng PNP. Voluntaryo, tanga. Yung kababuyan ng pag-iisip mo, libayan, i-stop mo na dyan sa grupo ninyo ng mga tae. Ng mga kabatas. Diyan na lang, wag na ninyo ilabas. Nangangamoy ng kabahuan ninyo. O tuloy. Gamitin natin yung pulis para hindi tayo malit sa office at libre pa. Tignan nyo kung anong danger nung nagagawa ni Libayan. Yung mga subscriber niyang bobo, kung ano-ano nung kino-comment doon sa comment section. Pero hindi naman nangyayari. Invento lang nila yun, iniisip lang nila yun eh. Pero hindi yun ang reality. Iniiba nila ang istorya para mapasama si Rapi Tulfo sa iba. Kenkoy na pulis. Huwag ganyan. Huwag mong pinapasubo yung mga pulis, Rapi Tulfo. Kwentong tubol. Tama. Huwag lang pinapasubo yung mga pulis. Sino ba nagpunta? Hindi ba yung pulis? Hindi naman sinabi ni Rapi Tulfo, mga pulis, magreklamo kayo. Walang ganun. Tanga-tanga ka talaga. Sali po ay si Sir Dionisio. Opo, Apil at Ma'am Erlinda Padilla. Ang problema po yung mabahong piggery. Opo. Mabahong piggery, mga pulis. So saan nyo dapat dinala yan kung mabahong piggery ang usapan? Sa health center, di ba? Sa munisipyo. Tama mo, napaka-bobo na itong abogado yan, ha? Abogado yan. Ganyan kakabobo, di ba yan? Dadaling mo muna yan sa barangay kung sino yung nakakasakop. Kakausapin muna ng barangay yan. At kapag hindi nagkasundo sa barangay, iaakyat yan sa munisipyo. Tanga-tanga ka talaga. Tapos umaasa ka na mananalo ka sa korte. Di ba yan? Ganyan kakabobo, utak mo kasi utak baboy. Eh, yung topic natin eh, baboy. Tanga-tanga. Kaya nga tama yung sumbong dito eh. Dinala sa barangay muna. Yun ang kinontak ni Rapi Tulfo. Sa Tulfo nyo dinala? Ikaw nga, pinadadala mo agad sa munisipyo eh. O, sino mas tama? Bobo. Dali mo sa munisipyo, pababalikin ka rin sa barangay. Dumaan na ba sa barangay ito? Bakit sa barangay? Kasi nagkakaroon po ng barangay permit yan. Paniwalang paniwala sa katangahan niya. Walang alam sa mundo. Oo nga. Ibabalik din sa barangay yan kasi ang barangay nag-i-issue din kasi ng, tulad sa amin sa restaurant namin maraming hinihingi sa amin ultimo yung salaan ng ng mga mantika. Pagdating mo ron, hindi naman kaagad-agad bibigyan ka ng clearance sa barangay permit. Di ipapaproducing ka muna nung bumili ka may binili kami na na anuhan ng mantika. Tapos kukunan mo ng picture pati yung labas. Ganun yon. So halimbawa kung nagkaroon tulad namin sa restaurant namin, kapag marumi yung resto namin, saan kami dadalhin? Munisipyo agad, bobo. Dadali muna yan sa barangay. Titignan muna ng barangay yan. Sasabihin muna ng barangay, hoy, ayusin niyo yung yung facility niyo. Ayusin niyo yung paligid niyo. Ganun yon. Tatanga-tanga ka kasing abogado. Siya, munisipyo agad. Buti pa yung RTIA, alam ang gagawin eh. Kaya nga sa RTIA din duman. Imagine niyo itong mga senior sa kanya lumapit. Partida yan, abogado pa itong tanga na ito ha. Kung sa kanya lumapit, mali pa rin ang sasabihin niya eh. Kato, yan, Gris. Trap, tama ka dyan, idol. Buti alam mo. Shout out sa'yo, Daniel. Yan yung binili. Kahit nga doon sa alam nyo, kahit doon sa binili ko, may binili rin ako eh. Bago ko lipatan, pinag-ano muna ako, pinagpo-produce muna ako, babayaran ko yun eh. Bakit ganun eh? Mahal-mahal yan. Tapos hindi kasama. Hindi kasama talaga, bossing. Sabi sa akin. Sige na. So, nakita ninyo, kung lumapit dito sa bobong abogado na ito, saan niya dadalhin? Munisipyo. Pagdating ng munisipyo, pababalikin din ng barangay. So, para wala ng ganun issue, dinala na sa RTIA. Tapos yung RTIA na mismo kumontak doon sa barangay. Nung hindi nagkaroon ng magandang solusyon ng barangay, umangat, gumalaw. Pumunta ngayon doon sa mas mataas, sa munisipyo na. Kasi hindi nga naayos sa barangay eh. Pinangakuan lang ang barangay. O sige, ganito, magpapagawa kayo ng bakod hanggang ulap. Yun. O, tuloy. Sabi ni Connie Red, feeling presidente na nga talaga, akala ni Tulfo siya commander-in-chief ng PNP at kasundaluhan. Kahit commander-in-chief, hindi niya pwedeng utusan ng isang pulis na gumawa ng kanyang mga personal. Temo, kababuhan na ito ha. Kahit na raw commander-in-chief yung presidente, hindi raw pwedeng utusan yung mga pulis na gumawa ng kanyang personal. Ang tanong ko sa'yo, personal ba yan? Di ba 3 barangay ang apektado dyan? Eh di concern dyan yung yung municipality. Hindi personal yan. 3 barangay yan eh. Sakop pa rin yan ng trabaho. Mayor, barangay, kung kinakailangan, presidente, kung hindi kaya ng barangay, hindi kaya ng mayor, hindi kaya ng gobernador, edi presidente na. Masama ba naman kung sabihin ng presidente, hoy, sara niyo yung babuyan na yan, dalhin niyo sa tagig, doon sa tuktukan, doon niyo dalhin. Ipakain niyo lahat doon sa mga sila tuktok doon sa tuktukan. Diba? Pwede kasi nga hindi nga private na yan, problema yan. Problema ng barangay yan. Problema ng munisipyo yan. Tanga.
Ganyan kakatanga Libayan, kaya wala nang masyado naniniwala sa'yo. Marami nang umaalis dito kay Libayan. Nabubuking na ang kabobohan ni Libayan, nabubuking na ang katangahan ni Libayan. Puso mo, MY. Ito nga, kumalma na nga eh. Baby, kalma. Tuloy. Na whims and caprices. Because these people are being paid by the government to do government work. Hindi ba coordination din yun? Sabi nga ni Fiscal, asan ba yung ano dito ni Fiscal EJ? At nang ma-screenshot ka ulit. Matagal na po ito. Tama, sinabi ni Sendong sa barangay muna and then munisipyo. Oh, buti pa to scammer na ito, alam eh. Buti pa to scammer na to. Scammer to scammer, nag-usap. Isang scammer tsaka isang lawyer nag-usap. Sorry. Very bad. Yung channel. Yari ka talaga, Meluyap. Buti pa yung scammer na si Sendong, alam eh. Barangay muna. Sabi dito ni Randy Guevara, isa pa itong si Sendong na scammer. Sabi grabe, sagad sa kabubuhan si Uhog. Pakinggan natin. Matagal na po ito. Tama, sinabi ni Sendong sa barangay muna and then munisipyo. Sabi niya, tama. Sabi ni Sendong na scammer sa barangay muna din sa munisipyo. Kung tama si Sendong, mali ka sa sinabi mo kanina. Ano ang sabi kanina ni Libayan? Sa munisipyo. So nakita na ninyo, kung ikaw nga bobong abogado, nagkakamali eh. Sa bagay, bobo ka nga eh. Kaya normal sa'yo magkamali. Eh yung pa kaya mga pulis na hindi abogado, kaya ang ginawa nila, pumunta sila ng Maynila, nirapid sa rapid two point action kasi alam nila kung anong gagawin nila. Eh araw-araw nila ginagawa yan eh. Masama bang humingi ng tulong sa RTIA? Senator, saan po namin ilalapit ito? Masama ba yon? O pinasasama mo lang? Palibasa, puro kababuyan yan naman ang isip mo. Wala masama doon, guys. Kung yung mga PNP lumapit sa Rapid Tool Point Action para magtanong doon sa kababuyan na hindi alam ni Libayan. Walang masama doon. Wala naman silang argabyaduhin na tao dito eh. May inargabyado bang tao ang PNP dahil sa pagpunta nila sa RTIA? Meron ba naman silang yung kinukwento ni Libayan? Ito'y papa-aresto lang ako. Gagamitin kong private army to. Meron bang ganon? Wala, kwento niya meron. Pero dyan sa reality, wala. Tuloy. Matagal na po. At naiparating na rin po sa mga kinangkulan sa barangay chairman. Kung nakakabatas, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Kapit. Tandaan nyo, maninipis lang ang ng ugat natin. Baka pumutok yan. No? Kapit lang. Konti na lang. Ayan, papakita niya na naman dyan. Na walang kwenta daw itong mga binabanggit niya. O, tignan nyo. Naiparating nyo na rin po sa mga kinangkulan sa... Sabi niya, ipapakita daw dyan na walang kwenta yung binabanggit niya. Ano pinakita na walang kwenta? Meron ba? Tuloy. Barangay chairman, sa mayor. Wala po. Buti pa si Rapi Tulfo alam kung saan pupunta, no? Sa barangay chairman, tapos sa mayor. Saan una ang sinabi ni Rapi Tulfo? Barangay chairman. Tapos sa mayor. Itong pangang-abogado na ito, diretso to, municipality. So tama lang talaga magtanong kay Rapi Tulfo kasi alam niya yung proseso. Tuloy. Wala po. Sa inaksyonan naman po nila doon sa barangay. Yan na naman, sasabihin niya naman na walang nangyari. Pabida na. Tandaan niyo sinabi niya, sasabihin na naman daw ni Rapi Tulfo na walang nangyari. Pakinggan natin mamaya kung ano sasabihin ni Rapi Tulfo ha. Ulitin ko. Ang sabi ni Libayan, yung bobong si Libayan, sasabihin na naman daw ni Rapi Tulfo na walang nangyari. Tuloy. Na naman, code guidance. Mga pulis, sige, gawin niyo yung mga yan. Kung meron taong magkakaso sa inyo, ewan ko lang kung matutulungan kayo ni Rapi Tulfo. Di magkaso ka. Di ba parang nagbalik tanaw sa akin yan ha. May sinabi ka noon sa akin. Sige, tignan natin kung tulungan ka ng puon mo. Parang narinig ko na yan sa'yo. O ba't ngayon nahinig ka? Sa tingin mo, tutulungan ka ng puon mo? Inatanggal? Tuloy tayo. Tuloy. Ang dami nang tinutulungan yung taong ito. Ang dami nang sinisave yung taong yan. Marami nang tinutulungan ng taong ito. Marami nang sinisave yung taong yan. O, di ba? Aminado ka na may natutulungan si Rapi Tulfo at may nasisave. Phone reveal. Walang ganyanan ka, wanted. Ilalagay mo ako sa isang balag ng alanganin. Tuloy. Mauubos din ang pabor. In fairness sa barangay, umaksyon po ha. Okay. In fairness sa barangay, umaksyon po. Anong sabi niya kanina? Ano yung sinabi ko sa inyo? Natandaan nyo? Sabihin niya mali yung ginagawa. Pero sabi dito na Rapi Tulfo, in fairness sa barangay, umaksyon. Tuloy. Okay. Yan po. Oy, Ma'am Ophel, long time no see ha. Hindi kita nakikita. Kala ko nag-change of hearts ka na. Tuloy. Kaso, ano lang yan po, binutan muli. Ay, hindi talaga tumigil po. Kaya dumulog kami po dito para at least... Inalay sa barangay, hindi pa rin tumigil yung alagaan ng baboy.
Sabi ko sa inyo, dalhin nyo sa Taguig, sa may tuktukan. Tuloy. Is ma-minimize yung baho. Kasi mabaho. Ang dami na Hindi naman yan ang concern natin yung baho eh. Pero tignan natin kung anong ni Rafi Tulfo dito. Papadalo po ako ng reporter namin para mag-observe na rin po. Para makita first hand kung ano talagang tuloy sitwasyon. Salamat po. Sige po, Dito para comply naman. Kaya lang, yung compliance not good enough. Nandun pa rin po yung baho at marami pa rin po. Ayun, compliance is not good enough. Nag-comply naman. Kaso, hindi sapat. Kasi ano yun eh? Singaw yun eh, amoy yun eh. Kahit na maglagyan mo ng bakod yan, kung yung amoy, lumulusot pa rin, not enough. So, kailangan talaga na dalhin ito sa mas nakakataas. Eh, ang problema dito pa lang sa barangay, nag-comply na eh. So, paano mo pa dadalhin sa nakatataas? Kaya nga, sabi nila, ganun pa rin eh. Hindi na namin alam kung anong gagawin eh. Tuloy. Po, Vice. ganun ho ba? Opo, sige po. Ganun ho ba? Hindi pala alam ni Vice eh. Pumunta kayo agad ni Rafi Tulfo. Kasi nga, nasa barangay nga eh. Hindi nga sapat yung ginawa ng barangay. Paano sila pupunta kay Vice? Eh, sa barangay pa lang, sinasabi, solve na yan. Tuloy. Remedyohan ba ni Rafi Tulfo? Hindi, pumunta pa rin kayo kay Vice. Na-remedyohan ba ni Rafi Tulfo? Hindi, pumunta pa rin kay Vice. Kung di ka ba naman tanga, yun nga yung solusyon ng Rafi Tulfo. Iakyat sa nakatataas. Yun yung solusyon na ino-offer nila. Anong gusto mo? Singhutin ni Rafi Tulfo lahat ng amoy? Ang bobo talaga ng itong abogadong ito, no? Tandaan nyo guys, hindi masama mag-refer. Parang yung pag nirefer na ginawa mo doon sa Baguio kami, sugalan doon, nirefer mo ka mo. Sabi mo, ikaw ang pupunta doon para pahintuin ang sugalan, tapos anong ginawa mo? Nirefer mo. Eh di masama. Kung di ba naman tanga talaga itong sinibayan? Kapit-bahay ba ni Bantot ang complainant? Ano ibig mo sabihin, mabantot si Bantot? Sa bagay, itsura pa lang. Nagko-content yun, tagaktakang pawis. Nang gigitata. Mutuloy. Pinasubo mo pa yung mga pulis. Since now, I know na may complaint. Narinig nyo? Sabi niya, pinasubo mo pa yung mga pulis. Eh kung ikaw kayo, pasubuhin ko dyan. Huwag si Akla na lang. Ano ka talaga yung pinagsabi mo dito, di ba? Yan ang pinasubo yung mga pulis. Walang pinasubo mga pulis. Si Akla, gusto mong pasubuhin? Sila. Patatawag ko yung mga barangay. Tingnan nyo. Doon po nag-inspection kami, pati yung complaint. Kasi yung una, yung nag-complaint nila sa inyo regarding doon sa poultry, we acted upon doon po nag-inspection kami. They acted naman pala eh. Naku to mga pulis na to. Kung totoo yung sinasabi ni Rafi Tulfo at hindi nagsisinungaling ito, which I doubt kung hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo. Nagda-doubt daw siya kung hindi raw nagsisinungaling si Rafi Tulfo. Tingnan nyo, ibubukin niya yung sarili niya rito sa Bekakambyo. Pakinggan nyo. Kasi yung number ng anak niya lang mismo, pinagsisinungalingan niya. Yung number daw ng anak niya, hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo sa number ng anak niya. Bobo lang ito umintindi. Bobo lang to. Tignan niyo sa sa Wikipedia, nandun yung pangalan ng anak ni Rafi Tulfo. Bobo ka kasi. Ngayon, sasabihin niya, bakit ang sinabi niya lang si Ralph tsaka yung yung babae, yung pangalan nun, si Ma'am yung party list. Kasi yun yung anak niya lang kay Mar Tulfo, tsaka si Ralph Tulfo. Bakit sinasabi, eto anak ko si Mar Tulfo, tsaka si Ralph Tulfo? Kasi yun yung anak niya doon kay congresswoman. Ngayon, kung tatanungin mo naman yung anak niya doon sa kabila, syempre ibang pangalan yun. Pwede ka ba naman bobo? Alam naman yung paako mo sa iba, yung anak ng iba. Pwede ka ba naman tanga? No? Tuloy. Yung asawa niya na lang mismo. Tingnan nyo, pakinggan nyo to. Hindi, huwag na lang asawa. Ang anak niya lang mismo, pinagsisinungalingan niya. Which I doubt kung hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo. Kasi yung number ng anak niya lang mismo, pinagsisinungalingan niya. Yung asawa niya na lang mismo. Napaisip. Ay, hindi, huwag na lang asawa. Huwag na rin asawa kasi siya walang asawa. Hindi ba ikaw sinungaling ka rin? Sabi mo wala kang asawa. Kaya nung napansin ni Libayan, yung kanyang asawa, ay wag na lang yung kanyang asawa kasi sasabit din ako dyan. Bakit? Kasi ang sabi niya, wala siyang asawa. Ganyang kautak. Ganyang kaliit ang utak mo, Libayan. Utak ng baboy. Baka mas malaki pa nga utak ng baboy sa'yo eh. Pero sigurado ko, mas malaki ang atay mo sa baboy. Baka sumabit siya eh. Di ba? Sabi niya, wala siyang asawa. O hindi ba ikaw ngayon ang sinungaling? Ano si Attorney Magalong? Hindi mo asawa? Ha? Hindi mo asawa si Attorney Magalong? Bobo ka. Saksak mo yan sa puwit mo, bobo ka. Common law wife yan. Wife pa rin. Ganyan ka bobo itong, nakita nyo, itong episode na to, dahil mali ni Libayan dito. Marami siyang nani. Bunga ng kabobohan niya. Tuloy. Lang, Barbara Milano na lang. Yun na lang, yun na si Barbara Milano. Ay, dapat natin pag-usapan yung jowa ni Rafi, yung ex na jowa ni Rafi Tulfo. Ang pag-usapan natin yung ex na jowa ni Attorney Magalong. Okay na sa'yo. Attorney, joke lang yun ha. Attorney Magalong, hindi, pinagtatanggol kita. Promise, pinagtatanggol kita, Attorney Magalong. Di ba sabi ko, tinaniyan ko ito ng 15 days, sabi ko pakasalan ka. Wala na ako magagawa. Walang balak pakasalan. Walang balak si Libayan na pakasalan ka, Attorney Magalong. Wala na ako magagawa. Taas kamay ko na rito. Ginawa ko na ang lahat, Attorney Magalong, para pakasalan ka ni Libayan. Pero wala, ayaw talaga. Dinidinay ka pa nga eh. Sabi niya, wala raw siyang asawa. So, ano ibig sabihin? Inanakan ka lang. Yun lang naman. Babalik tayo rito. Sa mga sinasabi ni Tulfo, hindi talaga ako naniniwala sa taong ito. Ako din, hindi ako naniniwala sa'yo. Walaan natin siya dito. Sinabi niya ito. Pero tignan niyo yung sinasabi dito ng Vice Mayor.
hindi naman pala hindi pa dinulog sa kanya. Doon sa poultry, we assert upon doon po nag-inspection kami, pati yung mga stock niya sa noon. That was last year. Pero ngayong yung figure, wala pa naman sa desk ko, baka nasa level pa po ng barangay. Wala pa naman pala eh. Tapos sinasabi mo, Rafi Tulfo, nandun na daw sa mayor. Tingnan nyo ha. Sinasabi raw ni Rafi Tulfo, nandun na raw sa mayor. May sinabi ba si Rafi Tulfo na nandun na sa mayor? Si Rafi Tulfo ba ang nagsabi na nasa mayor na? Hindi ka ba naman bobo? Anong kababuyan yan, di ba yan? Ha? Di ba yan? Anong kababuyan yung kinakalat mo dyan sa channel mo? Sa bagay, okay lang yan. Magkalat ka ng kababuyan dyan. Channel mo yan eh. Yung pang-i-scam nga ng batas natin, hindi mo pa pinaliliwanag eh. Hindi mo pa pinaliliwanag. Umuulan ng adhom. Sumasabay sa panahon. So ayun lang naman, no? Ayun lang naman, parang hindi na umulan. Pogi mo ngayon bro, ikaw din, pogi ka rin ngayon, lasing ka pa. Banlaw-banlaw na. Pinaliguan mo si Sento, hindi mo rin binanlawan eh. So anyway, ayun na, 55 minutes na. O yan, makakahinga na kayo maluwag, mga vlogger ni Libayan, mga supporter ni Libayan, makakahinga na kayo maluwag, no? So yung mga ugat-ugat ninyo, medyo masahihin na ninyo. Shave lahat ha. Siyempre, mula ulo hanggang baba. Mula ulo hanggang ulo, shave. So yun lang mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po tayo hanggang sa muli. Na, ingat po. May nasunog ng baboy. MY, nasunog ng baboy. Binaboy natin. O ayan na, ingat mga kapatid. Hanggang sa muli.